Magandang hapon, grade 8 student. So, ngayong araw, no, dapat ay ito ang naging talakayan natin sa klase kanina. Kaya lang, may mga pangyayari lang na hindi natin inaasahan, kaya hindi ako nakapagklase sa inyo. Okay? So, simulan natin ang talakayan. Isa sa mga dapat ay tinalakay natin kanina ay tungkol sa pangunahing kaisipan at pantulong na kaisipan. So, ano nga ba ito? Sa English, ito yung sinasabi nating main topic at supporting details. Pangunahing kaisipan, ang main topic, pantulong na kaisipan, ang supporting details, kung saan ang lahat ng ito ay matatagpuan natin sa isang talata. O pag sinabi nating talata, sa English ay paragraph. No? Kalipunan ng mga salita na binubuo ng mga pangungusap o sentences. So, simulan natin sa ano nga ba ang isang talata. Gaya nga ng sabi ko, ang talata ay lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng isang bahagi ng palagay o paksang diwa. No? Yung talata ay binubuo ng mga sentences o mga pangungusap na kapag sinulat natin, baka nakakalimutan nyo lang yung nakaraang tinalakay natin doon sa tuluyang uri ng panitikan. Ganyan, nasusulat ang talata. Binubuo siya ng mga pangungusap. Halimbawa na, ang isang talatang ito ay binubuo ng 6 na pangungusap. So, ibig sabihin, makakatagpo tayo ng 6 na tuldok dyan. Okay? So, yan ang halimbawa ng talata. Isang pangungusap. Wait lang, barahin lang natin ito. Ang isang talata ay binubuo ng pangunahing kaisipan at pantulong na kaisipan. Ano nga ba pag sinabi nating pangunahing kaisipan? Ang pangunahing kaisipan ay tumutukoy sa diwa ng buong teksto. Ibig sabihin, ang itatanong mo palagi sa sarili mo kapag hinahanap mo ang pangunahing kaisipan, tungkol saan ba yung talatang binasa mo? Okay? Ang isang pangungusap mula sa isang talata ay tumutukoy bilang pangunahing kaisipan. Ito ay nagbibigay ng pahiwatig tungkol saan ang pag-unawa sa talata. Pinapahayag ito sa pamamagitan ng isang pangungusap na tuwirang natutukoy kung ano ang pag-uusapan sa buong talata. Gaya nga ng sabi ko, tatanong mo sa sarili mo tungkol saan at hanapin mo doon sa loob ng talata kung ano ba yung sumasagot sa tanong mo na tungkol saan ba itong binabasa kong talata. Kadalasan itong matatagpuan sa unang pangungusap o yung unang pangungusap ng talata, yun na mismo ang pangunahing kaisipan. Pero tandaan natin na hindi ito lagi nakikita sa unahang bahagi lang dahil maaari nating mabasa ang pangunahing kaisipan sa gitna at maging sa huling bahagi ng talata. So, tingnan natin yung halimbawa. Dito sa halimbawang ito ay makikita natin na ang pangunahing kaisipan ay nasa unahang bahagi o unahang kaisipan. Yan, halimbawa, unahang kaisipan. Ang tao ay espesyal na lilikha ng Diyos. Kung ating ihahambing nga naman sa iba pang lilikha ng Diyos sa daigdig, walang pag-aalinlangan na ang tao ay nakahihigit sa lahat. Ito rin ay mababatay sa antas ng pag-iisip ng utak. So, kung susuriin natin dito, ito ay isang talata na binubuo ng 3 pangungusap lamang. No? Ang pangunahing kaisipan dyan ay ang unang pangungusap. Ang tao ay espesyal na nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, dyan pumapatungkol yung buong talatang ito. And then, itong mga naiwan, sila ay mga pantulong na kaisipan lamang. Yan, supporting details. Sumunod na halimbawa, hindi maikakaila na marami pa rin sa mga Pilipino ang nagnanais pumuti ang balat at tumangos ang ilong. Nagsisikap na mapabuti ang pagsasalita sa wikang Ingles dahil gustong matawag na sosyal. Ipinagpaparangalan sa mga kaibigan ang damit at sapatos na imported. Tunay na suliraning panlipunan pa rin ang pagkakaroon ng diwang alipin ng mga Pilipino. Nagpapatuloy pa rin ang pag-idolo sa mga kanluraning kultura tulad ng awitin, sayaw, pagkain at pananaw.
maging ang iba pang sistemang umiiral sa bansa ay mula sa mga dayuhan. So kung mababasa natin dito sa umpisa, halimbawa, gitnang kaisipan, inaasahan natin na nasa gitna nga ang pangunahing kaisipan. Pero nasaan ba yan? Una muna nating i-highlight. Dito sa unang pangungusap, sinasabi na marami sa Pilipino ang nagnanais pumuti. So inilalarawan kung ano yung gusto ng Pilipino. Sa pangalawang pangungusap, nagsisikap na mapabuti ang pagsasalita ng wikang Ingles. Yan. So yan ang sinasabi sa pangalawang pangungusap. Sa pangatlo ay ipinagpaparangalan sa mga kaibigan ang damit at sapatos na imported. So mga imported na gamit. Tunay na suliraning panlipunan pa rin ang pagkakaroon ng diwang alipin. Nagpapatuloy pa rin ang pag-idolo. Sige, skip natin yung pangatlong pangusap ha. Dito naman sinasabi na iniidolo natin yung mga kanluraning kultura. Okay, mga pagkain nila, di ba, ini-import natin sa atin at yun ang gusto natin ginagamit. Kinakain halimbawa mga Japanese food, Chinese food, yung mga siomai, siopaw, yan. Maging ang iba pang sistemang umiiral sa bansa ay mula sa dayuhan. So, sinasabi pa rito na hindi lang yan, yung mga nabanggit sa una, kundi yung iba pang mga ginagaya natin mula sa ibang tao. So, lahat ng yan, ng mga in-underline ko, kung makikita nyo, enumerate kung ano yung mga katangiang gusto ng isang Pilipino. Sa makatuwid, makikita natin na itong gitna, no? Itong tunay na suliraning panlipunan pa rin ang pagkakaroon ng diwang alipin ng mga Pilipino, iyan ang pangunahing kaisipan. Bakit? Dahil lahat ng ito, yung mga may in-underline ako sa bawat pangusap, lahat yan ay pumapatungkol sa pagkakaroon ng diwang alipin ng mga Pilipino. So sa makatuwid, iyang nasa gitna na yan ang ating pangunahing kaisipan. Sinasakop niyang lahat yung may mga in-underline ako na pagkakaroon ng diwang alipin ng mga Pilipino sa kagustuhan nating maging kagaya natin ang mga dayuhan. Sumunod ay halimbawa ng hulihang kaisipan. Nagiging mapagpabaya ang mga Pilipino dahil sa pagpapatupad ng sapilitang paggawa. Ang mga enkomendero ay lubhang nagsamantala sa pamamagitan ng pagpilit sa mga magsasaka na ipagbili sa kanila ang mga ani sa murang halaga na naging daan sa pananamlay ng mga magsasaka sa paggawa sa bukid. Sinasarili rin ng gobernador ang lahat ng negosyo at nawawalan ng kita ang mga magsasaka. Walang dulot na pampasigla sa mga tao ang pamahalaan. Sumakatuwid, ang sipag at tiyaga ng mga Pilipino ay nawawala dahil sa maling pamamalakad ng Espanyol. So kung tutukuyin natin dyan, dahil nga sabi rito, hulihang kaisipan. So yung pangunahing kaisipan ay nasa hulihang bahagi. Ito yan, yung huling sentence. Bakit? Analyze natin mabuti yung sentence. Dito sa una, naging mapabaya ang mga Pilipino dahil sa pagkapatupad ng sapilitang paggawa. So, pabayaan nila. Ang mga enkomendero ay lubhang nagsamantala sa pamamagitan ng pagpilit sa mga magsasaka na ipagbili sa kanila ang mga ani sa murang halaga. So, pinakita rito ang pagsasamantala. No? Sa pangatlo ay sinarili rin ng gobernador. Naging makasarili ang gobyerno. No? Walang dulot na pampasigla sa mga tao ang pamahalaan. So, walang ginagawa ang pamahalaan para sa mga magsasaka o sa mga Pilipino. Kaya naman, lahat ng inilahad na ito ay nakakaapekto doon sa kung bakit nawawala ng gana ang mga Pilipino. Sa makatuwid, ayan nga, sipag at tiyaga ng Pilipino ay nawala. Sinasabi rito na wala. Ano yung mga dahilan ng pagkawala? Ito po yun, yung mga in-underline ko. So dahil itong mga ito ay mga pantulong na kaisipan lamang na sumasagot dito sa pangunahing kaisipan o nagbibigay ng paliwanag sa pangunahing kaisipan na ibinigay sa huling bahagi ng talata. Sana ay nauunawaan. Bukas pagpasok natin sa school ay titignan natin mabuti. No? Bibigyan ko pa kayo ng mga halimbawa at i-recap natin pa sumandali ang tungkol sa pangunahing at pantulong na kaisipan. Sumunod naman nating talakayin, gaya nga ng sinasabi ko kanina, nahahapyawan na natin to, ay ang pantulong na kaisipan. Ang pantulong na kaisipan naman ay ang nagbibigay paliwanag o detalye na isinasaad ng
pamaksang pangungusap. Kanina, pangunahing kaisipan yung hinahanap natin. Kapag nakita natin yung pangunahing kaisipan, isang pangungusap lang yan mula sa talata, lahat na ng naiwan ay pantulong na kaisipan. So, dito tayo sa halimbawa. Kanina, ito yung unang halimbawa natin. Di ba binigay natin ang pangunahing kaisipan na ang tao ay espesyal na nilikha ng Diyos. So, dahil yan ang pangunahing kaisipan, natural na lahat na ng naiwan ay mga nagpapaliwanag tungkol dito sa pangunahing kaisipan. At ito ay tinatawag na pantulong na kaisipan. Sa pangalawang halimbawa natin, kanina na nasa gitna ang pangunahing kaisipan, yan, tunay na suliraning panlipunan pa rin ang pagkakaroon ng diwang alipin ng mga Pilipino. Ano ba yung mga nagpapatunay na ito pa rin ay suliranin at ang mga Pilipino ay may diwang alipin? So, ito yon, lahat ng naiwang pangungusap, yung pagkahumaling natin sa mga imported, yung kagustuhan ng mga Pilipino na pumuti at umangas ang ilong, yan, yung pag-aaral ng wikang Ingles, no? Pagsunod natin sa kultura ng ibang bansa, pagkahumaling natin sa pagkain ng ibang bansa, lahat iyan ay pumapatungkol sa pagkakaroon natin ng diwang alipin. Sumunod, ito, yung panghuling halimbawa na nasa huli, ang pangunahing kaisipan. So, lahat ng nasa taas, kagaya ng in-underline ko kanina, lahat yan ay pantulong na kaisipan lamang. Yan ang nagpapaliwanag tungkol dito sa pangunahing kaisipan na nasa ibaba. I hope na lahat ay nakasusunod. Bukas, ito ang ating gagawin, pagsasanay, bilang pagbabalik-aral yon sa tinalakay kong ito. So, sana panoorin nyo ito para bukas ay tuloy-tuloy na tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.